Magandang gabi Pilipinas, live mula rito sa Pag-asa DOST. Narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Mga kababayan, patuloy nga po sa paglapit, dyan po yan sa may Legazpi. Ito nga pong si Bagyong Glenda na ating binabantayan, no? At ngayon kumikilos na po ito, dyan po yan sa may Albay Gulf. Huli pong namataan ng sentro, or rather ang mata ng nasabing bagyo, dyan po yan 60 kilometers east ng Legazpi City. Taglay po ang lakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot naman ng 160 kilometers per hour. At kumikilos po ito sa west-northwest direction sa bilis na 19 kilometers per hour. At dahil nga po lumalapit na po ito sa kalupaan, no, ito nga po, nagtaas po tayo ng public storm warning signals number 3, 2, and 1. At nadagdagan nga po yung mga lugar na nasa ilalim ng public storm warning signal 3. Kasama nga po dyan ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, ganun din ang Burias Island, Ticao Island at Quezon. At kasama rin po dyan ang Polillo Island, ganun din ang Batangas, Laguna, Rizal at Marinduque. At dyan naman po sa Visayas, kasama po sa public storm warning signal number 3, ang Northern Samar, ganun din ang northern part ng Samar at northern part ng Eastern Samar. Ang signal number 2 naman po, nakataas po yan dyan po sa Southern Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Cavite at Lubang Island. At ganun din po yan sa Oriental Mindoro, Romblon at dito po yan sa atin sa Metro Manila. Samantala sa Visayas, nakataas din po ang public storm warning signal number 2 sa Biliran, sa natitirang bahagi ng Samar at ganun din sa natitirang bahagi ng Eastern Samar at sa northern part ng Leyte Province. Ang signal number 1 naman po, nakataas po. Diyan po yan sa Northern Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at ganun din sa Occidental Mindoro. At kasama rin po dyan ang ilang lugar sa Visayas. Kasama nga po dyan ang natitirang bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, Cebu City at Camotes Island. Paalala na lang po, no, para po sa mga lugar na nabanggit sa ilalim ng public storm warning signals number 1, 2 at 3, inaasahan po natin ang 7.5 to 20 millimeters na dami ng ulan o rainfall. Ibig sabihin po niyan, moderate to intense po ang inaasahan nating ulan na dadalhin sa atin ni Bagyong Glenda. At ganito po ngayon ang mangyayari, no? Dahil inaasahan nga po natin ngayong gabi ay magla-landfall. Ito pong si Bagyong Glenda, dyan po yan sa may Legazpi. So ganito po yung track na ating ine-expect kay Bagyong Glenda. Una nga po, magla-landfall po ito ngayong gabi, no? And then after po yan, tatawid po yan, dito po yan sa may Southern Luzon at magpapas po yan, or rather at dadaan po yan, no? Tatawid dito sa atin sa Metro Manila, bukas po yan ng tanghali. At pagkatapos po yan dumaan dito sa atin sa Metro Manila, dadaan po yan sa vicinity ng lalawigan ng Bataan sa afternoon o hapon. And then after po yan, lalabas po yan sa may West Philippine Sea. By Thursday afternoon, inaasahan po natin na itong si Bagyong Glenda ay tuloy na makalalabas ng Philippine Area of Responsibility at dyan po yan 370 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur. Again, inuulit po natin ngayong gabi, inaasahan po magla-landfall si Bagyong Glenda, dyan po yan sa may Legazpi, kung kaya't patuloy po nating bantayan ang lagay ng ating panahon. At mga kababayan, sa ating pagbabalik, alamin po natin yung mga lugar na nasa ilalim ngayon ng gale warning ng Pag-asa. Dahil ito nga po si Bagyong Glenda ay may daladala na strong to gale force winds. Antabayanan po mga detalye ng balitang yan makalipas ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At mga kababayan, gaya nga po ng aking nabanggit, naglabas pong muli ng gale warning ang Pag-asa. At yan nga po dahil sa strong to gale force winds na daladala ni Bagyong Glenda. Ayon nga po sa nasabing warning, ito po yung mga karagatan po natin na makararanas ng maalong kondisyon. No? Ito nga po yung eastern seaboard ng Northern Luzon, ganun din po ang northern and western seaboards ng Northern Luzon at kasama rin po dyan ang eastern seaboards or rather ang seaboards ng Visayas. Ito pong taas ng alon natin dahil nga po magiging malakas ang hangin, inaasahan po natin maglalaro sa pagitan ng 3.4 to 5 meters, dyan po yan sa may eastern seaboards ng Hilagang Luzon, samantala 3.4 to 4.5 meters dyan naman po sa northern and the western seaboards ng Northern Luzon. At sa Visayas po, aabot po yung taas ng alon hanggang 4.5 meters. Inaabisuan po natin lahat ng mga kababayan nating mangingisda na wag na po muna maglayag
Diyan po yan sa mga nabanggit na baybayin dahil lubhang magiging mataas po ang mga alon at inaabisuhan din po natin ang mga large sea vessels dahil po magiging malaki po yung ating waves. No? So wag na lamang po na tayong pumalaot, diyan po yan sa mga nabanggit na karagatan. Samantala sa ibang usapan, si Haring Araw sisikat po bukas sa ganap na 5:34, lulubog naman 6:29 ng gabi. At iyan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Patuloy na tumutok, dito lamang po yan sa Panahon TV. At ngayon nga po, no, dito po sa Pag-asa ay gaganapin yung press conference hinggil kay Bagyong Glenda. So mamaya po, i-update po namin kayo dito sa People's Television kung ano nga ba yung latest development hinggil sa nasabing bagyo. Ako nga po ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Magandang gabi, be safe, and magandang gabi.